will preach on chapter 6 ng Isaiah. And I want you to understand what is the focus of the chapter. And what is the focus of the chapter? And what makes Isaiah say, "Who is unto me, for I am undone?" At maunawaan naman natin sa hapong ito at anong ibig sabihin ng grasya ng Diyos. Anong ibig sabihin ng grasya ng Diyos? Now, tulungan tayo ng Panginoon. Let us pray. Lord, you are holy. You are holy. And no matter what we do, hindi kami makaka-attain into such level of holiness na kagaya ng kabanalan mo. All that we have ay hiram mula sa iyo. Lahat ng ito ay nanggagaling sa iyo. Hiwalay sa iyo, walang kabanalan. At even at this moment, kung hindi dahil sa iyong biyaya, ay pwede kaming mamatay sa iyong presensya. At wala kaming pwedeng ipagmalaki sa iyo. Kahit ang pananampalataya naming taglay ay hindi sapat upang depensahan namin ang sarili namin sa harapan mo kung hindi mo bibigyang katuwiran ang aming pananampalataya. We know na ang pananampalataya namin ay sapat, not because of us, kung hindi dahil sa biyaya mo na si Jesus Christ ay sapat sa aming mga kasalanan. At nawa ito ang aming maintindihan sa gabing ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Binasa natin ang chapter 6 kanina at hindi ko na babasahin ulit for the sake of simplicity. Na ang mensahe ng chapter 6 ng Isaiah ay kung paanong si Isaiah ay tinawag ng Diyos para maging propeta, tagadala ng mensahe ng Panginoon. Sa simpleng pagbabasa ng Isaiah chapter 6, makikita natin na nahahati ito sa tatlo. The first is verse 1 to 4. Na kung babasahin natin, ang kabanalan ng Diyos ay ipinahayag. Nakita ni Isaiah ang kabanalan ng Diyos. And then verse 5 to 7, ang kabanalan ng Diyos ay nagkaroon ng conviction kay Isaiah. At nakita ni Isaiah na hindi siya karapat-dapat at ang dapat sa kanya ay wasakin, mapahamak, wasakin ng Diyos sapagkat nakita niya ang Diyos. And because of that, it is only by grace, a divine and gracious act of God na yung kasamaan ni Isaiah ay linisin. And to verse 8, makikita natin hanggang sa matapos ang chapter. At because si Isaiah ay pinawalang sala at pinabanal, siya ay nagkaroon ng willingness na sumunod sa panawagan ng Diyos. In fact, hindi siya inutusan ng Diyos na humayo. Kung hindi siya ay nag-respond because ang Diyos ay naging mabiyaya sa kanya. Ang focus ng chapter 6 ay kabanalan ng Diyos. Throughout the scripture, that is the reason kung bakit ang tao ay makasalanan. It is the issue of God's holiness. That's the reason kung bakit binigyan ng Diyos ng kautusan ang tao. Because God is holy. At ang kautusan ay nagre-reflect ng kabanalan, kabutihan at pagiging makatwiran ng Diyos. It is the reason kung bakit nagkatawang tao ang ating Panginoong Hesukristo sa lupa. Because God is holy. And that's the reason kung bakit ang tao ay dapat magsisi, tumalikod sa kasalanan, at pagkatapos mamuhay sa pananampalataya. Because God is holy. And that is the reason kung bakit may banal na espiritong nananahan sa atin. So that lumakad tayo ayon sa kalooban ng Diyos.
so that tayo ay maging templo ng Diyos, because God is holy. Walang kabanalan, walang makakakita sa Diyos. And that is the reason kung bakit kailangan bumalik si Kristo, upang ang lahat ng namatay kay Kristo ay muling mabuhay, palitan ng katawang hindi masisira, because again, God is holy. And that is the reason kung bakit kailangan wasakin ng Diyos ang daigdig na to. Gawin niyang bago para alisin ang lahat ng trace ng kasamahan, corruption, and depravity, because God is holy. And that is the reason kung bakit sa gitna ng daigdig na gagawin ng Diyos, mananahan si Kristo kasama ng lahat ng kanyang mga pinabanal sa the end of the days, sa last chapters ng Bible, is because God is holy. Ang kabanalan ng Diyos ay hindi simpleng attribute ng Diyos. Pwede mo sabihin that God is love, God is good. Pwede mo sabihin that God is almighty, omnipresent, all-knowing. Those are the attributes of God. Pero ang kabanalan ng Diyos, it is what defines God. In fact, kung ang Diyos ay hindi banal, hindi siya Diyos. Because the very essence of God is holiness. Now, if you will see, babasahin natin sa verse 1, in the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon the throne, high and lifted up, and his train filled the temple. Above it stood the seraphims, each one had 6 wings, and with twain he covered his face, and with twain he covered his feet, and with twain he did fly. Tignan natin yung atensyon ni Isaiah sa detalye kung paano nagpahayag sa kanya ang Panginoon. It is the year ng isa sa mga mabuting hari sa Judah ay namatay. Mabibilang mo lang sa daliri yung mga mabubuting hari, yung mga hari na nagbalik ng pagsamba, nagpalakas ng kaharian. Mabibilang mo lang sa daliri. And most of the kings ng Judah, sila pa yung nanguna para itong mga tao ng Diyos ay sumamba sa idolatry. So imagine sa panahon na one of the greatest king, si King Uzziah, na hindi lamang siya nanguna sa pagsamba, ipinalakas niya rin ang military ng Israel. Sa panahon na lumalakas ang Assyrian Empire, ang mga kaharian sa paligid ng Israel. At tapos siya ay namatay, and the reason because hinampas siya ng Diyos sapagkat siya ay nagmayabang at pinakialaman niya yung pagsamba, yung paghahandog na hindi niya dapat pinakialaman. Pinatay siya ng Diyos, namatay siyang kitungin. It is a moment of stability para sa Israel. Anong nang mangyayari sa atin? Nag-uumpisa pa lang tayong makabawi from previous leaders at ngayon yung ating hari ay namatay. And yet in the vision, nakita na ni Isaiah na ang Panginoon is still on the throne. It reminded us na kahit sinong hari ang umupo sa trono, they will die. Subalit ang Panginoon ay palaging nakaupo sa trono. Everything is in control. God is in control. He is the sovereign Lord of heaven and earth, na ginagawa niya kung anong naisin niya sa lupang ito. Nakaupo siya sa trono at ang templo ay pinuno ng kanyang kaluwalhatian. Of course, pwede nating maintindihan na itong nakita ni Isaiah is a vision. It is a vision. Definitely, it is a vision. Because walang nakakita sa Diyos ng mukhaan. Sabi ng John chapter 1, verse 18, no man had seen God at any time. Walang nakakita sa Diyos. So definitely it is a vision. And to push it further,
Kung babasahin natin sa John chapter 12, ang nakita ni Isaiah is the vision of the Son of God, the glory of Christ. Now, tignan natin na itong Panginoon na nasa trono ay sinasamba ng mga anghel, which is the seraphim. At for clarification, binasa natin kanina sa Revelation kung ano yung mga seraphim na mga heavenly creatures na hindi mo maunawaan yung itsura na nandun sa Revelation na umaawit ng Holy, 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 Lord God Almighty, of which hindi na natin i-explain dito. Pero I want you to notice na kahit ang mga angels, tinatakpan nila ang mukha nila sa harapan ng Diyos. Mayroon tong 6 na pakpak, sa 2 pakpak lumilipad ang anghel, sa 2 pakpak tinatakpan niya ang paa niya. And you will notice na yung 2 pakpak ay nakatakip sa mukha ng anghel, that even the angels will not dare to look sa kabanalan ng Diyos. And they cry, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. In the Bible, kapag pag inulit ng 3 beses, nagbibigay siya ng emphasis. Hindi kagaya sa English language, meron tayong good, better, best. In the Bible language, pag nagbigay ng emphasis sa mga Bible author, inuulit nila twice or thrice. Halimbawa, sinabi ng Panginoon, Verily, verily, I say unto you. It is an emphasis. Yung sinasabi ko is importante sa importante. Verily, verily, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo. So you should listen. Now, makikita natin dito na ang kabanalan ng Diyos ay hindi basta kabanalan. Ito ay banal kaysa sa banal. At banal kaysa sa banal na higit pa sa banal. There are holy things sa Bible. Kahit ang mga saserdote ay pinababanal. Kahit ang mga kasangkapan sa templo ay tinuturing na banal. Kahit ang mga bagay na ninihandog sa templo ay tinuturing na banal. Pero ang Diyos ay banal kaysa sa banal at banal pa sa pinakabanal. Now, pagkat dinescribe natin ang kabanalan ng Diyos, sinasabi natin na ang Diyos ay walang kagaya. Pagka sinabing holy is the Lord, ang ibig sabihin walang kagaya ng Diyos. Basahin natin chapter 15 verse 11 ng Exodus. Exodus 15:11. Sinong gaya mo, O Panginoon, sa mga Diyos? Sinong gaya mo, maluwalhati sa kabanalan, nakasisindak sa pagpuri na gumagawa ng kababalaghan? Sino ang kagaya mo na maluwalhati sa kabanalan? And then 1 Samuel chapter 2 verse 2. Walang banal na gaya ng Panginoon, sapagkat walang iba liban sa iyo. Isaiah chapter 40 verse 25. Isaiah 40 verse 25. Kanino nga ninyo itutulad ako upang makaparis ako niya? Sabi ng banal. Sabi na nag-iisang banal. Said the Holy One. So tignan ninyo mga kapatid, na kapag sinabi sa Biblia na ang Diyos ay banal, ang Diyos ay nag-iisa.
Walang kagaya ang Diyos, una, sapagkat siya lang ang Diyos. Lahat ng nilalang sa daigdig na to ay may classification. Ako ay tao, kayo ay tao. Si Bantay ay aso. Lahat may classification. Halaman, hayop, bato, planeta, daigdig. Kahit si Satanas ay may classification. Si Satanas ay demonyo. He is a fallen angel. Lahat may classification. Pero ang Diyos lang ang nag-iisang Diyos. Diyos lang ang Diyos. Kaya kahit maraming mag-angkin na sila ay Diyos, they will fall into different classification. May taong mag-aangkin na siya ay Diyos, pero tao siya. Kahit si Satanas ay mag-angkin na siya ay Diyos ng sanlibutang ito, kaya lamang, still, he is a fallen angel. Hindi siya Diyos. That's why God is holy, and when we say God is holy, God is God. Kung kaya't ang tao, hindi magiging perfect ang kanyang holiness because hindi siya Diyos. Ang tao ay tao. Maraming tao. Kahit mamatay ka ngayon, ang populasyon ng Pilipinas, dadami pa rin. Maraming tao. Pero the moment na mamatay ang Diyos ngayon, lahat hihinto sapagkat siya lang nag-iisang Diyos. Pag namatay yung paborito mong aso, maraming aso dyan. Pag nawalan ka ng pera, maraming pera dyan. Pero ang Diyos ay Diyos at nag-iisang Diyos. And that's why He is holy. He is unique. And because He is unique, meron siyang infinite value. Habang kumukonti ang supply, tumataas ang halaga. Yan ang law ng supply and demand. Makita mo, kahit walang kakwenta-kwentang bagay, na ibibid ng milyon because nag-iisa lang. Ito yung damit na sinuot ni Michael Jackson ng concert niya sa Pilipinas. And the people will bid $1,000,000 because nag-iisa lang yun. Ito yung costume na ginamit ni Michael Keaton. Siya ay kauna-unahang Batman. Nag-iisa lang yun. So people will bid $1,000,000. Ang Diyos, wala siyang kagaya. So that kahit pagsamasamahin mo ang value ng universe, mas higit pa rin ang Diyos sapagkat wala siyang katulad. God is the sum of all things. Hindi tao ang sum of all things. God is the sum of all things. Ang tao parang damo. Nag-e-exist siya ngayon, bukas mamamatay siya. Pero ang Diyos ay mananatiling Diyos magpakailanman. And that is the essence of the holiness of God. Hindi mo siya tatratuhin sa ibang klaseng appreciation. Kung sa isang isip at sa isip mo at puso mo hindi nag-iisang Diyos bilang Diyos mo, hindi mo siya tinuturing na banal. That's why sa 1 Peter chapter 3 verse 15 sinabi niya, "But sanctify the Lord God in your heart." Pakabanalin ninyo ang Panginoon na Diyos ng inyong puso because walang kagaya ng Diyos. Everything na pwede mong i-prioritize ng higit sa Diyos, yun ang Diyos mo at hindi mo pinahahalagahan, hindi mo itinuturing na holy, banal ang Diyos na ipinangangaral sa Biblia, na itinuturo sa Biblia na gumawa ng langit at lupa. And that is the issue of the holiness of God.
Kaya ang pagiging unholy is not only a matter of doing sin. It is an attitude na every kasalanan na ginagawa natin, inaatake natin ang kabanalan ng Diyos as if hindi siya karapat-dapat na pag-alayan ng buhay natin. Kaya bawat kasalanan ay asunto sa Diyos. So when you put the holiness of God in display, that is the glory of God. Kaya babasahin mo sa Isaiah 6:3, and the whole earth is full of His glory. Nang sinabi ng mga anghel, Holy, holy is the Lord of hosts, the whole earth is full of His glory. So anong ibig sabihin ng kaluwalhatian ng Diyos? Kapag yung uniqueness ng Diyos, yan yung infinite na halaga ng Diyos is put on display. At ang mga tao ay namamangha because walang anumang bagay sa daigdig na to ang pwedeng ikumpara sa Diyos. That is how you glorify God. So when you come to church, and the reason you come to church ay ibang reason maliban sa Diyos, you're not glorifying God. Kapag pumunta ka sa museum at naka-display doon yung pinakamahalagang brilyante naka-display, pupunta ka sa museum because gusto mong makita yun. Tititigan mo. Ma-amaze ka. Hindi ka pumunta sa museum for other reason. Nagkakaroon ka ng satisfaction sa puso. Nagkakaroon ka ng pagkamangha. Nagkakaroon ka ng desire. Sana akin ka na lang. Ang problema, dyan ka lang, hindi ako karapat-dapat. Uhulihin ako ng pulis. Kapag pumunta ka sa overlooking at tinignan mo ang kagandahan ng mga nilalang ng Diyos, nagkakaroon ka ng nararamdaman mo sa sarili mo na napakaliit mo lang sa lawak ng lahat ng ginawa ng Diyos. Napapabuntong hininga ka. At doon ka nagkakaroon ng kapayapaan. So we do not glorify God when we are self-centered. Walang umaakyat sa bundok at titingin sa kalawakan at nakikita niya, napakagaling ko talaga. At walang umaakyat sa bundok at pagdating mo sa taas, titignan mo ang lahat at ang una mong naisip, karapat-dapat talaga ako na makita ko ang mga bagay na to. And the first thing na mangyayari sa iyo when you see the things that God did is, it's just wow. And that's how you appreciate the glory of God. The heavens declare the glory of God, and the firmament His handiwork. Kaya lamang ang kamamanghaan natin sa Diyos, yung mga bagay na God-centered. Hindi mo kamamanghaan sa Diyos sapagkat ipapangako niya sa iyo ang kayamanan ng langit. And that is not the glory of God. Na makita mo ang langit na mas attractive kaysa sa Diyos. And some of Christians, they want to enter heaven because doon wala ng gutom at wala ng pagod and death and yet hindi nila gustong lumakad kasama ng Diyos araw-araw. Tinitignan nila ang Diyos to satisfy their covetousness. At yung mga failures nila sa buhay, no, that's not how we glorify God. Because the glory of God is the display of His holiness. Malaman mo sa puso mo na walang ibang makapupuno niyan kundi ang Diyos. And nothing else will matter. In fact, I seek first the kingdom of God and His righteousness.
At kung ano man ang resulta nun sa buhay ko, alam kong hindi ako pagkukulangin ng Diyos, but the priority is the kingdom of God. God sitting on His throne. God revealing His holiness. Now, masyado ko mahaba. So ang pagluwalhati sa Diyos, ang kaluwalhatian ng Diyos is expression ng kabanalan ng Diyos. Hindi yan patalon-talon at paawit-awit ng haleluya. Kahit mag-rock and roll ka pa. That's not how you glorify God. Kahit mag-special number ka pa rito at umiiyak ka pa, nakikita ng Diyos ang puso mo. Kung nag-iisa ba talaga dyan ang Diyos. And that's how we glorify God. At isa pa, ang kabanalan ng Diyos ay nakakawasak ng tao. Kahit by theory or by practical application ng holiness ng Diyos. Because when you see the holiness of God, masiship ang focus mo dapat from self-centeredness into God-centeredness. In this vision, kahit ang mga angels hindi makatingin ng diretso sa Diyos. Sa Exodus 33 verse 18 to 20, Exodus 33 verse 18 to 20, sinabi ni Moses, baka pwede kong makita ang kaluwalhatian mo. Sabi ng Panginoon, walang nakakita sa akin face to face at nabubuhay. You will die. Nabasa nyo ba? Let's open our Bible. Exodus 33 verse 18 to 20. At sinabi ni Moises, ipakita mo sa akin, idinadalangin ko sa iyo ang iyong kaluwalhatian. At kanyang sinabi, aking papangyarihin ang buong kabutihan sa harap mo, ang aking itatanyag ang pangalan ng Panginoon sa harap mo, at ako'y magkakaloob ng biyaya sa kanino mang aking ibig pagkalooban, ako'y magmamawain sa kanino mang aking ibig kaawaan. At kanyang sinabi, hindi mo makikita ang aking muka, sapagkat hindi maaaring makita ako ng tao at mabuhay. So seeing God in all His glory is impossible sa tao at tapos mabubuhay siya. Sa 1 Timothy chapter 6 verse 15 ay lalong binigyan ng diin ni Apostol Pablo ang impossibility ng Diyos ay makita ng tao. Na kanyang kapanahunan ay ipahayag siya na mapalad at tanging makapangyarihan, hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, na siya lamang ang walang kamatayan, na nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sino mang tao o makikita man. Di pwedeng lapitan, di pwedeng makita ng sino mang tao, na hindi makikita ng tao. Sumakanya nawa ang kapurihan at paghahabing walang hanggan, siya nawa. Pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo, the very presence, yung liwanag ng pagparito ng ating Panginoong Jesucristo ay sapat na para puksain si Antikristo at lahat ng mga hindi sumasampalataya. 2 Thessalonians 2:8. So, si Isaiah, nung nakita niya ang vision ng kabanalan ng Diyos, anong kanyang aksyon? Anong kanyang naramdaman? Ang naramdaman niya, takot para sa sarili niya. At anong sabi ni Isaiah sa aba ko? Sapagkat ako ay mapapahamak. Now, sa mga King James Bible nyo, andan yan, di ba? Ang ibig sabihin ng andan,
is to, yung meron, iwala, i-undone, undo, undid. At this moment, sinabi ni Isaiah, "Naku, nakita ko ang Diyos. At this moment, patay ako. All of me will be obliterated. I will be undone." Hindi sinabi dyan na hindi pa tapos ang Diyos kay Isaiah. Kung hindi sinabi ni Isaiah, makasalanan ako, nakita ko ang hari ng mga hukbo. Kawawa naman ako. Katapusan ko na. Even at this moment, madudurog na ako. So tama yung pangangaral kagabi, pero mali ang verse na ginamit. Dahil yung sinabi ni Isaiah na, "Woe is unto me because I am undone," is an expression of fear. Na pag nakita mo ang Diyos, alam mo na mamamatay ka na. Alam mo na mawawasak ka na. The moment na lumapit ka sa araw, alam mo, you will die. And all of you will be undone. Okay mo? Lahat ng ikaw, it doesn't matter. You will be undone in the presence of the Lord. Sabihin mo, "I have this achievement." No, it doesn't matter. You will be undone. Because tao ka at haharap ka sa banal, banal at banal na Diyos. Because kung hindi yan ang ibig sabihin niyan, bakit sinabi niya na kawawa naman siya? Bakit niya sasabihin, "Woe is me! Kahabag-habag ako"? Ba't niya sinabi yun? And then pag tinignan mo yan sa Hebrew, yung andan dyan, ang ibig sabihin niyan is destruction. Woe is me, for I will be destroyed. I will be destroyed. Kaya pag tinignan niyo sa mga Bible yung translation, Tagalog, di ba? Ako'y mapapahamak. And that is the right translation. Sa aba ko, sapagkat ako'y mapapahamak. Imagine mo, nag-type ka ng marami sa computer, pagkatapos inando mo. Undo, bura lahat. Imagine. Na sa hinahaba-haba ng buhay ni Isaiah, matatapos lang ang buhay niya dahil nakita niya ang banal na Diyos. Woe is me. I am undone. Wala na. Finish na. Tapos na ako rito. Sapagkat ako ay may maruming labi. Nakatira ako sa lugar ng mga tao na madumi ang bibig. At nakita ko ang Panginoon. Napaka-importanting tignan natin yung unclean lips because yung labi natin, sabi sa Bible, yung bibig natin, mahirap yung kontrolin sa maraming bagay. Sabi ni Santiago, yung barko, ang laki-laki niyan, napapasunod dyan ng maliit na timon. Lahat ng mga hayop ay pwedeng i-train ng tao. Pero ang dila, maliit lang yan. Pero punong-puno ng kasamaan. Para yung maliit na palito na nagsusunog na malaking gubat. Sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na hindi nagpaparumi sa tao yung pumapasok sa bibig. Ang nagpaparumi sa tao yung lumalabas sa bibig. Because mula sa puso, nandoon
ang masasamang bagay na ine-express ng bibig. Hindi ba madalas maingat tayo sa gawa, pero mahirap maging maingat sa salita? Lalo na sa panahon natin ngayon na lahat ng tao may opinion na, at ang opinion mo is one click away, one type away, send. At kapag ang tao ay nagsasalita ng mga bagay na mabuti sa Diyos, and yet ang puso niya ay malayo sa Diyos, hindi ba ang bibig ay palaging guilty ng pagiging ipokrito? Kaya makasalanan ng bibig. Maraming pinapangako to sa harapan ng Diyos na hindi totoo sa puso. Hindi lang to nagsasalita ng masama, nagsasalita rin to ng mabuti. Kaya lang ang puso malayo sa Diyos. Pag binasa mo sa Isaiah chapter 29 verse 13. Isaiah 29:13. At sinabi ng Panginoon, yamang ang bayang ito ay lumalapit sa akin, at pinapupurihan ako ng kanilang bibig at ang kanilang mga labi, ngunit inilayo ang kanilang puso sa akin, at ang kanilang takot sa akin ay utos ng mga tao na tinuturo sa kanila. Kita mo, lumalapit sa Diyos na ang bibig ay nagpupuri sa Diyos, pero ang puso ay malayo sa Diyos. At yan ang problema ng mga Israelita during the times of the prophets. Sumusunod sila sa kautusan, pero ang puso nila malayo sa Diyos. They have the right words to say, pero ang kanilang puso, and that is a sin of hypocrisy. Kaya sinabi niya, unclean lips. At natakot si Isaiah para sa kanyang buhay. At this moment, mamamatay na ako at katapusan ko na. Kaya lamang, basahin natin sa verse 6, na magkagayoy nilipad ako ng isa sa mga serapin na may baga sa kanyang kamay na kanyang kinuha ng mga pang-ipit mula sa dambana. At hinipo niyaon ang aking bibig at nagsabi, narito, hinipo nito ang iyong mga labi at ang iyong kasamaan ay naalis at ang iyong kasalanan ay naalis. Makikita natin na instead na mamatay si Isaiah on the spot, na dapat ganun ang mangyari, naging mabiyaya ang Diyos sa kanya. Think of it, na walang ibang ginawa si Isaiah dyan kung hindi kilalanin niya na siya ay makasalanan. At pagkatapos kilalanin niya na wala siyang ibang deserve mula sa Diyos kung hindi kapahamakan, punishment, destruction. Ang Diyos ang gumawa ng paraan para si Isaiah ay maging malinis sa harapan ng Diyos. Ma-justify, ma-consecrate, na walang anumang gawa ng tao. Sa lumang tipan, ang daming prohibition. Bawal kang humawak ng patay. Bawal kang magpasok sa bibig mo ng mga bagay na nagpaparumi sa iyo. Hindi ka pwedeng pumasok sa templo, sa kabanalan ng Diyos, na hindi ka naglinis, and the reason because baka marumihan yung mga bagay na banal. But in this chapter, makikita natin na isang bagay na iba. Na instead, ang karumihan ng tao ang magparumi sa mga bagay na banal sa Diyos,
ang kabanalan ng Diyos ay magpapabanal sa maruruming tao. And it never happened sa lumang tipan. Kagaya ng vision ni Ezekiel, na sa templo ng Panginoon may lumalabas na ilog, at yung ilog na yan ay may lumalabas na bukal sa templo ng Panginoon, at yung bukal ay magiging ilog. At yung ilog na yon ay dadaan sa mga disyerto, at lahat ng dadaanan ng ilog na yon ay magiging luntian. Nang dumating ang ating Panginoong Jesucristo, makakita tayo ng kakaibang bagay. Na instead na yung mga taong may ketong ay nilalayuan ayon sa kautusan, sapagkat yung karumihan nun ay mapapasa sa tao, ang Panginoong Jesucristo ang humahawak sa mga tao, at yung kalinisan ng ating Panginoong Jesucristo ay natatransfer sa mga tao. Kaya this is a picture of grace na ipinakita ng Diyos kay Isaiah. Yung taong natatakot siya para sa kanyang buhay sapagkat siya ay pwedeng patayin ng Diyos, pwedeng mabura. At the moment na makita niya ang Diyos ay naging mabiyaya, ayon sa kalooban ng Diyos, sa sarili niyang kalooban, kumilos ang anghel at naman yung ginawa doon. The point is, Isaiah ay nilinis, pinatawad, hindi ayon sa kanyang sariling gawa at pagsisikap, kung hindi ayon sa initiative ng Diyos. Pinauunawa sa atin ito, na ang kapatawaran ng tao ay hindi basta pagsasabi mo ng kasalanan sa harapan ng Diyos, at pagkatapos lilimutin ng Diyos ang kasalanan mo, and that's it. Ang pagpapatawad ng Diyos ay ito. Yung kabanalan ng Diyos ay ibibilang sa'yo. That's why ikaw ay mapapatawad. Ikaw ay magiging matuwid sapagkat pinabanal ka ng Diyos ayon sa kanyang sariling kabanalan. Sapagkat wala namang tao ang magiging banal na kagaya ng Diyos. Kasi kung may taong magiging banal na kagaya ng Diyos, hindi na siya banal. Meron na siyang katulad. Meron na siyang kagaya. So it is the glory of God na as we look na walang kagaya ng Panginoon, walang anumang bagay o tao sa daigdig na to na pwede mong ikumpara sa Diyos. And as you look sa Diyos sa ganyang perspektibo, nagiging banal ang tao. Imagine. Na ang kasiyahan sa Diyos ay higit sa lahat ng kasiyahan sa sanlibutan. That's why gumagawa ito ng kabanalan sa akin. Na magiging mas importante sa akin ang salita ng Diyos kaysa sa TV, cellphone, entertainment, etc. Mas importante ang Panginoon, mas mahalaga ang Diyos. And it creates holy life. Because you look na walang kagaya ng Diyos. And God is glorified sa atin kapag naluluwalhati ang Diyos, kapag nakikita natin na wala siyang kagaya. Ituloy natin. Kaya, nung si Isaiah ay napatawad sa kanyang mga kasalanan, narinig niya ang boses ng Panginoon at sabi niya, sinong susuguin natin? Sinong hahayo? At nag-volunteer si Isaiah, ako, isugo mo ko. Dahil sa Isaiah ay pinatawad sa kanyang kasalanan,
Nilinis ng Diyos sa kanyang kasalanan. At alam niya, hindi niya yun deserve. Ang deserve niya ay mabura sa daigdig na to. Ang deserve niya ay parusahan ng Diyos. Pero pinatawad siya ng Diyos at narinig niya may panawagan, may dapat gampanan, may nais na ipagawa ang Diyos. Ano sagot niya? Ako, isugo niyo ko. And that is the response ng mga taong nakakita ng kabanalan ng Diyos at nakaranas ng kapatawaran. Nagre-respond sila sa kalooban ng Diyos. Nagre-respond sila sa panawagan na ibahagi ang kaligtasan sa ibang tao. Hindi siya inutusan ng Diyos. Oy, ikaw, pinatawad ka na. Humayo ka. No? So ikaw, mahiya ka naman. Biniyayaan ka ng Diyos. Humayo ka. No? Para sa mga tao na nakakita ng kabanalan ng Diyos at naunawaan nila kung anong ibig sabihin ng Diyos ay banal at nakaunawa na kung gaano mabiyaya ang Diyos, na ang biyaya ng Diyos ay hindi teorya, kung hindi karanasan. Kahit anong sama mo, hindi pwedeng hindi ka willing sumunod sa Diyos. If truly naranasan mo that God is holy, yet gracious. So, isama rin natin yung lahat ng binasa natin. So, yung tamang assessment ni Isaiah na siya ay unworthy, yung conviction na sa kasalanan kasi na ay nanggagaling doon sa kanyang tamang pagkakilala sa Diyos. Alisin mo ang issue ng kabanalan sa Diyos, hindi siya Diyos. Tayong mga tao, we are capable of doing great things and mighty things because we're created in the image of God. Kaya lamang, hindi tayo unique. In the sense, maraming tao. Mga dakilang tao, they just come, they go. At susunod na henerasyon, meron na naman silang bagong mga bayani, bagong inbensyon. One after another. But at the end, lahat ng tao mamamatay. Alisin mo ang issue na ang Diyos ay walang kagaya at hindi mo pwedeng ipagpalit kahit kanino, kahit sa nanay mo, kahit sa tatay mo, kahit sa pinakamalapit sa puso mo, kahit sa pinakamamahal mo pa, kahit sa anak mo, kahit sa pera, name it! Hindi pwedeng ipalit sa Diyos. That's why God is holy. That's why ang Diyos palaging tama. Bakit? Siya lang naman ang batayan ng lahat ng tama. Maaaring yung tama para sa akin, hindi tama para sa iyo. Kasi parehas tayo. Mayroon tayong magkaibang perspective. Pwede kong ikumpara yung perspektibo ko bilang tao sa perspektibo mo bilang tao. Kaya't sa ating sarili, tama ako, pwedeng tama ka rin. Kaya madalas nag-aaway ang mga tao. Pero kung halimbawa kung ang pinag-uusapan natin, ang katwiran ng Diyos, kanino mo ikukumpara yan? Wala. Kaya palaging tama ang Diyos. Kaya't hindi nagkakamali ang Diyos. Kasi wala siyang kagaya. Kaya hindi natin pwedeng i-criticize ang Diyos. Hindi natin pwedeng i-misunderstood ang salita ng Diyos. Kasi ang kaisipan ng Diyos ay hindi kagaya ng kaisipan ng tao. Kung gaano kataas ang langit sa lupa, ganon kataas ang isip ng Diyos kaysa sa isip ng tao.
That's why every human experience ay dapat ipaliwanag ng maayon sa kaisipan ng Diyos. Kasi yung experience ko, baka experience mo rin. At sasabihin ko, ano bang pagkaintindi mo dyan? Ganyan. Sige, ganyan din nangyari sa akin. Kaya lamang ang Diyos ay may sariling kaparaanan sa bawat tao na kanyang tinawag ayon sa kanyang kaluwalhatian. So you always look up to God kasi wala siyang kagaya. And you do not dare to compare yourselves sa mga taong walang Diyos. Kung ikukumpara nyo mga sarili nyo sa mga taong walang Diyos, hindi nyo nire-respeto ang Diyos. Because He is unique. Yung sinasamba ng mga tao sa sanlibutan ay hindi kagaya ng Diyos na sinasamba nyo. Huwag nyong bastusin ang kabanalan ng Diyos. Kahit lumuhod ka pa dyan. That's not how you treat the holiness of God. Kung gagawa kayo sa gawain, pero ginagaya nyo lang ang kaparaanan ng mga tao sa sanlibutan and you will not subscribe by the word of the Lord, ang mga paghahanda na sinasabi rito, ang mga steps, mga kaparaanan na nakasulat sa salita ng Diyos, you disrespect the holiness of God. It's not the issue kung perfect tayo o hindi. And the issue is respect. Because alam natin pare-parehas, God is gracious. Isipin mo, alam mo mabiyaya ang Diyos, pero lalo mong binabara-bara ang gawain ng Panginoon. Magsisisi ka pa, hindi pa seryosong pagsisisi. Babalik ka lang sa dati mong buhay. Babalik ka lang sa dati mong gawain, tapos gusto mo maglingkod sa Diyos. You disrespect the holiness of God. It doesn't matter kung gumawa ka ng kasalanan o hindi. Because alam natin na ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ay sapat upang ang tao ay mapalaya sa kasalanan. However, ang tunay na nakalaya sa kasalanan ay nagkakaroon ng pag-ibig sa Diyos. So hindi kayo dapat late. Do all you can do para umabot kayo sa pagsamba. If you want to be part of the ministry, mag-submit kayo sa pamantayan, sa pagtuturo na tinuturo sa inyo. Because it's not a matter kung perfect kayo o hindi. Pare-parehas tayong imperfect. Pero we prioritize yung kalooban ng Diyos. It doesn't matter kung anong gusto mong paglingkod. What matter is anong gusto ng Diyos na paglingkod mo. You do not resist the Holy Ghost. We disrespect God. Kung kaya, naunawaan natin na ang issue ng kabanalan ng Diyos ay naremedyohan sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Now, meron lang ako napansin dito sa Isaiah bago ako matapos. Bakit nangaral si Isaiah hanggang sa yung puso ng tao tumigas? Naisip niyo ba yun? Supposedly, dapat pagka pinangaralan ang tao ng salita ng Diyos, dapat ang puso ng tao lalambot. Hindi ba? Bakit ang preaching ni Isaiah ay yung pangangaral na nakakapagpatigas ng puso? And the reason is, yan ang natural na response ng tao sa kabanalan ng Diyos. Yan din na nangyari sa John chapter 12,
na nakita na lahat nila ang himala ni Kristo. Nakita nila ang mga gawa ni Kristo at ang mga salita ni Kristo. Pero ang noong nangyari sa puso nila, habang nakakapakinig sila ng salita ng Diyos, lalong tumitigas ang puso nila. That's the response ng isang makasalanan sa Diyos. Now, for your reference, John 12 verse 39. Dahil dito'y hindi sila makapaniwala, hindi sila sumasampalataya, sapagkat muling sinabi ni Isaias, binulag niya ang kanilang mga mata at pinatigas niya ang kanilang mga puso. Baka sila'y makakita ng kanilang mga mata at makaunawa ng kanilang puso at magbalik loob. Di ba? Yan yung kaparehas nun. Sa Isaiah 6. At sila'y mapagaling ko. Ang mga bagay na ito'y sinabi ni Isaiah sapagkat nakita niya ang kanyang kaluwalhatian. So I say, yung Lord na nakita ni Isaiah, that is Jesus Christ. At siya ay nagsalita ng tungkol sa iyo. Ang mga bagay tungkol sa kabanalan ng Diyos at sa pagliligtas ng Diyos ay offensive sa sanlibutan. The more na ang unsaved ay na-expose sa salita ng Diyos, akala mo ba lumalambot ang puso nila? No. Lalo silang tumitigas. The more na ang unsaved ay nakakapakinig ng sound doctrine, lalong tumitigas ang puso niya. The more na mahirap sundin ng Diyos, the more siyang nagkakaroon ng kabigatan. Kung kaya't natututo siya pero hindi nakakarating sa katotohanan. Who hath blinded the minds of them that believe not. Bakit? Verse 42 to 43 ng Juan, tuloy natin. Gayunman, maging ang mga pinuno ay maraming nagsisampalataya sa kanya, datapwat dahil sa mga Pariseo, hindi nila ipinahahayag, baka sila'y mapalaya sa sinagoga. Sapagkat iniibig nilang higit ang kaluwalhatian sa mga tao kaysa sa kaluwalhatian ng Diyos. Again, ano ang kaluwalhatian ng Diyos? Ito ang kabanalan ng Diyos na ipinahahayag. Ano ang kabanalan ng Diyos? Ito ay ang pag-unawa na ang Diyos ay walang katulad. Kung nakita mo na walang kagaya ang Diyos, bakit mas magiging importante sa iyo kung anong sinasabi ng mga tao? Sa tingin mo ba, importante pa ang opinion ng tao kapag nagsalita ng Diyos? Kung ang sagot dyan ay oo, so hindi mo sinampalatayanan ang kanyang salita. That's why ang tao habang lalo mong pinangangaralan ng salita at lalong sasabihin niya ang ganda ng pangangaral, pero hindi siya sumasampalataya, lalong tumitigas ang puso niya. It is only God sa pamamagitan ng kanyang biyaya na magpalambot ng puso ng tao. So, sa darating na Sunday, saan manggagaling ang ating willingness para mag-share ng gospel? Saan manggagaling? Una, kung nakita mo na walang kagaya ng Diyos. Pero as long na marami ka pang Diyos, maliban sa Diyos, mahirap tayong maglingkod sa Diyos. And that is the demand of the gospel. Kaya nga, you will deny yourself. Kasi kahit anong meron ka pa, hindi worth it yun na piliin kung ang kapalit naman nun si Kristo.
Parang kagaya ka lang din ng mga Pariseo, sumampalataya, sabi sumampalataya. Pero hindi naman talaga sumampalataya kasi mas importante para sa kanila yung kaluwalhatian ng tao kaysa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya maraming aral ng Biblia pero hindi nababago. Because when you see God, hindi pwedeng meron siyang kagaya. Hindi na ako magpipreach kahit kailan kung meron pang kagaya ng Diyos. Ang reason kung bakit steady tayo sa paglilingkod, hindi dahil sa isa lang ang aking opinion. Actually, marami akong opinion. Hindi lang ako double-minded. Triple-minded pa ako. Minsan 4, minsan 5. Ang reason kung bakit nagiging isa lang yan sa dulo, because isa lang ang Diyos ko. All my opinions, kahit ano pa sila, kahit ano pa siya, kahit ano pa yan, we always put it sa nag-iisang Diyos na kinakausap mo sa umaga at pinipikitan mo ng mata sa gabi. That's why hindi ka dapat nagkakaroon ng contradiction sa buhay. Iisa lang naman ang Diyos. Yung boss mo, hindi mo Diyos yun. Yung kasalanan, hindi mo Diyos yun. Yung cellphone nyo, hindi nyo Diyos yan. Yung pagkain, hindi Diyos yan. Yung tiyan nyo, hindi nyo Diyos yan. Ano mang reason para hindi nyo masunod ang kalooban ng Diyos at pumatay ng inyong willingness to serve the Lord, yun ang dinodiyos nyo. So sabi ng Bible, little children, keep yourselves from idols. Mag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyosan. Ay, di ba? Madadaya mo yung gawa, pero yung puso mo, malalaman mo kung sa Diyos ka o hindi. So you see, yung ating desire, yung ating willingness para dalhin ang mga tao kay Kristo, nanggagaling yan sa uniqueness ng Diyos. Hey you, mas mayaman ka kaysa sa akin, pero hindi mo Diyos yung Diyos ko. Halika rito. Pero marami sa inyo nahihiya kayo. Ang tingin nyo sa sarili nyo, you are worthless. Parang nakakalimutan nyo na ang Diyos nyo walang kagaya. He is the creator of heaven and earth. Do you think sumasampalataya talaga kayo? I'm just saying this to think. Isipin nyo, reflection to. Diba? Imagine, ang Diyos na nagbago ng inyong puso is the creator of the heaven and earth. Do you believe that? Pero nasisilaw kayo sa mga material bagay sa sanlibutan ito. You seek first the things that should be added unto you. At sa huli, yung kingdom of God na lang. Yung matira. Yung matira sa oras na yun, ibigay natin sa Diyos. That's not good. That's not how we approach evangelism. So saan ang gagaling ang willingness natin? It's a proper knowledge of the uniqueness, the holiness, and the unlimited worth ng ating Panginoon. Saan pa? Pangalawa, yung magkaroon tayo ng sense, ng takot sa Diyos. Pinwitch ko ito na nakaraan. Binanggit ko ulit, yung takot sa Diyos. Ang taong hindi takot sa Diyos, hindi yan magiging willing sa gawain ng Diyos. Because hindi siya kino-compel na mga tamang pag-iisip at tamang desire, tamang motivation. Ang pag-aakay ng kaluluwa ay may urgency. Knowing the terror of the Lord, we persuade men.
Di ba nakasulat? Nalalaman natin ang kalupitan ng Diyos, hinihikayat natin ng mga tao. So kung ikaw hindi ka takot sa Diyos, gawa ng kasalanan, bakit mo siya sabihin sa mga tao na paparusahan sila ng Diyos sa kanilang mga kasalanan? Ang mga Kristiyano ngayon has a distorted view ng grasya. Magbabasa ng Bible, alam nila na marami silang kasalanan na hindi nila pinagsisisihan sa Diyos, ni hindi man lang sila nanginig. Mabuti pa si Satanas nanginginig pag humaharap sa Diyos. E niya sasabihin niyo, meron kayong pananampalataya. That's why it is important to understand the doctrine. Diba? Tandaan mo, kung araw-araw kang tatasahan, mamamatay kang mabilis. Kung kukunin ko yung lapis na tinasahan ni tatay kagabi, isipin mo kung tatasahan ko yun, mabilis siyang mamamatay. Kaya ikaw, sisi ka ng sisi at purol ka ng purol. Walang kwenta ang iyong existence. Pangalawa, hindi ka lapis. Tayo ay palayok sa kamay ng Diyos. If any man will purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use. You see? Ganyan magbasa ng Bible. Hindi tayo mga Pentecostal na pag naantig ang damdamin natin, naniniwala tayo. Tignan mo sinasabi ng Biblia. Pag nakita mo ang Diyos na wala siyang kagaya, naunawaan mo, pero nakita mo sa puso mo, meron kang Diyos-Diyosan, at hindi ka nahiya, you are on the wrong path. You are on the wrong path. We should say, Lord, I am undone. Pwede na ako mamatay ngayon. And yet we live na hindi natin sineseryoso ang paglilingkod sa Diyos. At sinasabi natin, God is gracious. That's why ang hirap mag-ready para sa evangelistic. That's why ang hirap pumunta sa pananambahan. Ang lalapit ng bahay ng marami sa inyo pero late kayo. At sasabihin ninyo that God is holy. Wala siyang kagaya. Pero ipinapalit natin siya sa maraming bagay. You see? Kung hindi ganyan ang epekto ng Isaiah 6 sa atin, hindi natin nakita ang Diyos. And because of that, hindi tayo makakaasa ng grasya. Dahil ang taong umaasa sa grasya ay na taong nakakaunawa ng at this moment, he is a dead man. Maraming hindi po lumalapit sa trono ng biyaya ng Diyos kasi ang taas-taas ang tingin niya sa sarili niya. Let us come boldly unto the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Nagiging common na lang sa amin, Lord, panging biyaya, Panginoon, panging grasya, panging awa. Pero hindi natin tinitignan ang sarili natin na taong nakadepende sa Diyos. Hindi yan theory. That's why nahuhulog tayo sa pagkakasala. And what's the aim of this preaching? Para i-prepare tayo na maging epektibong saksi sa sanlibutan. If we will not experience that grace, paano natin i-express sa mga tao that God is gracious? Hoy, sumampalataya kayo sa Panginoon sapagkat siya mabiyaya. Sino may sabi? Yung taong hindi nakaranas ng biyaya ng Diyos. Hindi masaya. Nag-aambagan tayo sa wala. Nagsisikap tayo sa wala. We are among those people with unclean lips na nagsasalita tayo na hindi totoo sa puso natin.
Oh, let us come to Jesus. If thou shalt confess with thy mouth that Jesus Christ is Lord, and you will believe in thine heart that God hath rose him from the dead, you shall be saved. See, kaya nga tayo sumunod sa bautismo. If it happen na si Kristo na ang Panginoon mo, you follow baptism. That is a command. You see? At nawa tulungan tayo ng Panginoon sa linggo. Lahat tayo marunong tayo mag-witness, pero sinong willing? Kaya wala tayong saya pag nagpupunta tayo sa church. At sinisisi natin yung mga tao, yung mga nakatisod sa atin para maging malungkot tayo. Pero totoo, meron ng mas importante sa iyo maliban sa Diyos. Hindi ka na tumidepende sa Diyos. Basahin niyo yung mga devotion ninyo. Marami sa inyo ang devotion nyo theoretical. And I fear for you. Yung hindi nagpapasa ng devotion dyan, magpasa kayo ng devotion. Because that is a practice. Practice yan. Diba? That is a preparation. Isang araw, time will call you. Walang magsasabi, walang mag-uutos sa'yo kagaya kay Isaiah. Walang magsasabi sa'yo na kagaya ni Isaiah. Pero if you truly see that God is holy, na kagaya ng mga unang apostoles, kahit ang daming isda sa barko, hindi yan kagaya ni Kristo. Iiwan ko yan. At nandun yung tatay nila si Zebedee. Tay, pasensya ka na, pero hindi ka kagaya ni Kristo. And that sets me on the right path. Hindi ba ako nagkakasala? Kakasala ako. Pero malinaw, walang kagaya ni Kristo. Hindi pa ipinanganak sa daigdig na to ang babae na magiging kapantay ni Kristo sa mata ko. At hindi pa ginawa sa daigdig na to ang pera na magiging mas matimbang kaysa kay Kristo. Ni kapantay man lang ni Kristo, ni kahit konti man lang. No. Because sooner, mamamatay ako. At mukhang nararamdaman ko na malapit na. Pero hindi ako nagreklamo. And I am doing my best para sabihin sa inyo, if you want to serve the Lord, walang kagaya ng Panginoon. Si Judas, 30 pieces lang ng silver ang katapat ni Kristo. Diba?